Senado po sila ng DDS. Ang mga ama at ina ng ating republika ay hindi nagutom sa palakpak o na malimos ng panandaliang pagsamba ng karamihan. Ang panunungkulan sa publiko ay hindi teatro. Hello, Architect Boy Marcilia. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-usapan po natin itong walang patumanggang pangbabalahura nitong grupo or itong Cayetano Black dito sa Senado. Pambabalahura dahil alam naman natin na legal ang pagkakapwesto nitong si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore dahil nakuha nila yung majority ng Senado, yung bilang na kailangan para i-consider na quorum para sila ay makapag-conduct ng business or para magawa nila ang function nila bilang mga senador diyan sa Senado. Na ito namang grupo or itong block ni Senator Alan Peter Cayetano ay hindi tumatalima at ito ay nakikipaglaban pa hanggang ngayon at buong diin niyang sinasabi na illegal itong grupo ni Senator Win Gatchalian. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang credibility at titingnan natin yung background nitong si Win Gatchalian at itong si Alan Peter Cayetano ay napakalayo. Alam naman natin na itong si Senator Alan Cayetano or si Senator Alan Peter Cayetano ay may record na ng pagiging isang poor loser or itong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Yan po ang ginawa niya noong siya ay nakipag-arrange dito kay Congressman Lord Velasco, magkaroon sila term sharing. At ang unang umupo nga dyan ay itong si Alan Peter Cayetano na nung matapos yung kanyang term, base dun sa agreement nila ay hindi na ito basta-basta bumaba. Nakipaglaban ito hanggang sa nakialam na itong si Digong Duterte. At alam din natin na puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig nitong si Alan Cayetano. Gaya ng pagsasabi niya na itong nangyayari daw sa Senado ngayon ay may pakialam or pinakikialaman ng Malacanang. Na dapat kung magpaparatang siya ng ganyan, maglabas kaagad siya ng kaukulang ebidensya para tayo namang mga nanonood ay maniwala sa kanya. Dahil madaling magparatang, ang sinasabi niya nga, ito ay trabaho ng Malacanang at ng Sandigang Bayan. Katulad ng pagkakaaresto ni Jingo Estrada. At of course, marami pang nakalinya dyan na magkakaroon later on ng warrant of arrest. At malamang-lamang kung ito'y nasa kampo ni Alan Cayetano, sasabihin niya na trabaho ito ng Malacanang na naman. Hindi perpekto ang Malacanang at hindi rin tayo matatawag na isang blind follower ng Malacanang. At tayo ay pumupuna kung may pagkakamali ang Malacanang. Pumupuna tayo kung may pagkakamali sa korte, pumupuna tayo kung may mga pagkakamali na nangyayari sa Kongreso. Pero itong pinakikita nila Alan Peter Cayetano na sobra silang mga blind follower ni Digong Duterte. Na lahat na lang nung sinasabi ni Digong Duterte at sinasabi nitong si Sara Duterte, yun ang kanilang sinusugan, yun ang kanilang sinusundan hanggang sa ngayon. Kahit yung pagiging makatsina, kitang-kita sa mga aksyon at mga pananalita. Lalong-lalo na itong si Marcoleta nung sabihin niyang i-give up na lang daw natin ang Kalayaan Group of Islands para daw magkaroon tayo ng tamang approach sa pagkiklaim ng ating ownership diyan sa Kalayaan Group at doon sa mga isla na sakop talaga ng Pilipinas na inaward sa atin ng International Court. At kung tutuusin, wala na dapat argument doon. Pero itong si Marcoleta, pilit na ginagawa ng usap or pilit na ginagawa ng debate
na hindi naman dapat pagdebatihan yung issue na yan dahil na-award na nga sa atin yan. At ito namang si Alan Peter Cayetano, ang sinasabi nga natin dito, hindi niya matanggap yung pagkakaroon ng majority ng grupo nitong sila Win Gatchalian at nitong sila Senator Tito Soto at ayaw magpatalo. Hanggang ngayon, sinasabi niya na itong ginagawa ng Senado ay illegal at siya pa rin ang dapat maging Senate President. Bagamat ilan ng mga malalaking mga institusyon ang nagsasabi na tama ang ginawa nila Senator Tito Soto, nila Senator Win Gatchalian, at sila ay may quorum nung sila ay magkaroon ng declaration ng all seats are vacant. At kasama na nga dyan yung upuan or yung pwesto nitong sa Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon ay hindi na siya Senate President at hindi niya ito matanggap. Sa katulad po ni Senator Alan Cayetano na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nangyari noong nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House kahit na mayroong term sharing agreement. Gusto yun lang po ng Pangulo. Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Hindi maganda rito, nung panahon na nasa majority sila at naramdaman niya na mababaliktad ang sitwasyon, hindi na siya nagpakita sa Senado at kinumbinsi niya ang kanyang mga miyembro para hindi matuloy ang session diyan sa Senado dahil nararamdaman niya siguro na itong si Senator Chis Escudero ay babaliktad. So, yung pagbaliktad ni Senator Chis Escudero ay hindi masama ito. Nagpakita lang itong si Senator Chis Escudero, bagamat alam niya, nanganganib din siya na maaresto doon sa kanyang mga hinaharap na kaso sa flood control project anomalies. Nagpakita siya ng pagiging statesman at hindi niya na nasikmura ang ginagawa nitong si Cayetano na hindi pagsipot sa kanyang obligasyon bilang isang Senate President at obligasyon para magkaroon ng session sa Senado. At nung pangatlong araw na, violation na yan sa kanilang dapat function bilang mga senators, kaya gumawa ng aksyon itong minority na naging majority nga. Sa tulong nga nitong si Senator Chis Escudero. So ngayon, alam naman natin na nagkaroon nga ng hearing na bogus na kung saan itong ang si Pia Cayetano ang supposed to be iniloklok nitong si Alan Peter Cayetano na Senate Blue Ribbon Committee Chair. At gumawa sila ng isa pang illegal na wala din sa rules nila, nagkaroon ng subcommittee, pinamumunuan naman itong si Marcoleta. At alam naman natin na talagang hindi dapat umupo na isang subcommittee chairman yan kung allowed man yan dahil may hinaharap na siyang plunder case. So ganyan po, nagpatong-patong na itong mga illegal na ginagawa nila na si Loren Legarda ay sumuporta, nagpakita ng suporta itong si Senator Robin Padilla. So ganyan po kabulok, ganyan po kabalahura itong mga senador na to na pinapasweldo nating mga mamamayang Pilipino. Hindi po nila deserve ang ating suporta pagpapasweldo ng mamamayang Pilipino dahil puro illegal at puro pangsariling kapakanan at puro kapakanan ng mga Duterte ang kanilang sinusuportahan, ang kanilang pinaglalaban. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa daw yung Senado. Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Pinatutungkulan po yung grupo ninyo. Payag ba kayo doon na ang Senado ay kontrolado ng Malacanang? Dinidiktahan daw ng Malacanang? Sir Alvin, maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avellino versus Cuenco. Tapos marami pa pong president after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law, IBP, mga ex-justices, IBP, Oo. na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos isa pang-apat po, recognize po kami ng executive, pang-lima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Of the people. Paano yun? Naputol, Senator Rafi, paano yun? Senate of the DDS po siya. So kung ako sa Senado siya po.
Senado po sila ng DDS. 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 Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Ayun, oo. Kaya po gusto kong basahin sa inyo kung ano ba talaga ang function ng Senado na violate ng mga taong ito na hanggang ngayon hindi pa gumigive up at ipinaglalaban pa rin nila at nagpapabola dito kay Alan Peter Cayetano, or kung hindi man nagpapabola, wala na silang magawa kundi suportahan itong mga dakdak nitong si Alan Peter Cayetano dahil nahihiya na silang bumaliktad na naman. Dahil katawa-tawa na ang itsura nila sa pagiging pingpong nila, sa pagiging balimbing nila, sa pagsuporta kung sino ang nasa majority. Ngayon, nasa minority sila. Alam ko naman, nagdadalawang isip na rin ang iba rito. Kaya lang, hiyang-hiya sila. Sobrang nang nakakahiya ang ginagawa nilang pingpong. Sobrang nang nakakahiya ang ginagawa ng pagbalingbing. Pero, hindi po natin matatawaran ang inyong gagawing pagkilos kung yan ay talaga namang para sa bayan. Katulad ng ginawa ni Senator Chis Escudero. Kahit na siya naharap sa mga kaso, kahit na nanganganib na dumating na yung arrest warrant niya, ginawa niya ang tama para sa bayan. Kaya itong mga sumusuporta kay Alan Peter Cayetano, kung kayo ay babaliktad at susuportahan niyo ang bagong majority, kung yan po ay gagawin nyo para sa bayan, hindi namin kayo pagtatawanan at kayo ay papalakpakan pa ng mamamayang Pilipino. Pero, hindi po ibig sabihin yan na yung mga hinaharap nyong kaso ay dapat ng talikuran ng gobyerno at dapat ng kalimutan ng mamamayang Pilipino. Dahil wala naman pong kapangyarihan ang gobyerno, walang kapangyarihan ng mamamayang Pilipino para sabihing babaliwalain ang kaso ninyo. Harapin po ninyo yan kung yan ay talagang ginawa ninyo or hindi kayo guilty dyan, ipaglaban ninyo para malaman ng mamamayang Pilipino na wala naman pala kayong kasalanan. Pero hindi po yan magiging kapalit kung kayo ay babaliktad sa panig nila Senator Win Gatchalian at Senator Tito Soto. Pero ang mga mamamayang Pilipino, hindi makakalimutan yan. Ngayon, pag-usapan po natin kung ano yung sinasabi ng Google sa tunay na tungkulin ng Senado ng Pilipinas. Ang sabi niya, and I quote, "Paggawa ng batas, lawmaking, sila ay gumagawa, nag-aamyenda, nagpapatibay ng mga pambansang batas para sa kapakanan ng bansa." Number 2, pagsisiyasat na tulong sa pambatasan, inquiries in aid of legislation. Ito yung paggagawa ng batas. Sila ay nagsasagawa ng mga pagdinig at investigasyon upang matukoy ang mga kakulangan ng pulisiya at matiyak na sinusunod ng ehekutibo ang mga kasalukuyang batas. Next, pagsusuri ng pambansang budget. Ito yung budget review. Kanilang sinusuri ang taunang pondo ng gobyerno upang matiyak na ito ay naaayon sa pangangailangan at nakakarating sa taong bayan. Next, pagpapatibay ng mga kasunduan, ratification of treaties. Ito po yung mga international treaties o kasunduang pang-internasyonal. Tanging ang Senado lamang ang may kapangyarihan, magpatibay, sumang-ayon sa mga kasunduan at tratado ng Pilipinas sa ibang bansa. Ito po yung mga ginagawa ng gobyerno na pakikipagkontrata or agreement sa iba't ibang mga bansa. Ang nagpapatibay po nito ay ang Senado. Pagkilala sa mga opisyal, confirmation of appointments. Sila ay nakaupo sa komisyon ng pagtalaga, Commission on Appointments, upang suriin at kumpirmahin ang mga itinalagang opisyal ng Pangulo. So, ang Pangulo, kung nagtatalaga siya ng mga opisyal na magiging public servants or magiging parte ng gobyerno, dumadaan po sa confirmation niya ng Kongreso at parte nga dyan ang Senado. Panghuli,
pandarito ng hukumang tagapagpatupad, impeachment tribunal. Ang Senado ang nagsisilbing hukuman kapag may mga kaso ng impeachment or pagpapatalsik laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Off quote. Ibig sabihin po nito, ang Senado po ang tanging korte hanggang sa level po ng Vice President. So yan po ang pangunahing tungkulin ng Senado. At isang bagay pa po ang gusto kong bigyan ng pansin ngayon. Ito pong sulat na ginawa ng mga pamilya ng mga dating naging member ng Senado o yung mga dating senators na nag-serve bago magkaroon ng martial law. Sila po ay gumawa ng collective statements para i-highlight nila yung mga comparison. Kinukumpare nila yung naging performance ng mga senador noong araw at kung ano ang pinagagagawa ng mga senador ngayon. Pinatranslate po natin sa Google ito para mas maraming makaintindi at mas madaling unawain ng ating mga kapwa Pilipino. Ito po ang sinasabi nila, and I quote, "Ang mga ama at ina ng ating republika na umupo sa silid na iyon ay hindi nagutom sa palakpak, hindi humabol sa palabas, o namalimos ng panandaliang pagsamba ng karamihan. Naintindihan nila na ang panunungkulan sa publiko ay hindi teatro. Ito ay tungkulin, sagradong tungkulin. Ipinagtanggol nila ang pera ng taong bayan nang may pagbabantay ng mga taong marangal dahil naintindihan nila na bawat sentimo ng kaban ng bayan ay piniga mula sa pawis, hirap at pagdurusa ng sambayanang Pilipino. Nagdebate sila ng buong tapang, hindi para payamanin ang sarili o protektahan ang mga politikong tagapagtaguyod, kundi para bumuo ng batas na karapat-dapat sa isang malaya at marangal na bansa. Ngunit ang Senado na ito ay nakatayo sa kahihiyan sa harap ng bansa. Malaking bilang ng mayorya ang lumalakad sa ilalim ng maitim na ulap ng mga akusasyon na napakabigat. Anupat sa alinmang desenteng republika ay mag-aatas ng kahihiyan, pagbibitiw sa pwesto, pag-uusigin, pandarambong, pagharang sa hustisya, pang-aabuso sa kapangyarihan, maging mga krimen laban sa buhay ng tao. Bilangin ang mga mambabatas na naging lumalabag sa batas. Bilangin ang mga kalalakihan at kababaihan na humihingi ng respeto ng mga tao habang pinapatunayan ang kanilang sarili na hindi karapat-dapat dito. At pagkatapos ay itanong sa inyong sarili, ito ba ang Senado na dapat hangaan? O isang Senado na dapat ipagluksa? Hindi nagbibigay ng karangalan ang mga numero. Hindi binubura ng kapangyarihan ang kahihiyan. At walang boto ng mayorya ang makakapaglinis ng kabulukang moral. Off quote. By the way, ito pong sulat na ito ay ipinapatungkol nung mayorya pa or nasa majority pa itong sila Senator Alan Peter Cayetano. Noon po ginawa ang sulat na ito. Just to clarify. So yan po ang gusto nating iparating sa ating mga kababayan. Itong comparison ng mga nakaraang Senado, kung ikukumpara natin dito sa ating kasalukuyang Senado, especially kung pag-uusapan natin itong minority na kinabibilangan itong si Alan Peter Cayetano na dati silang majority, noong matalo sila sa bilang ng minority na naging majority ngayon, kahiya-hiya po ang mga pinagsasasabi ng mga senador na ito. Unang-una na nga po dyan si Alan Peter Cayetano na imbes makipagdebate, ipaglaban ang kanyang sinasabi niyang karapatan, yung kanyang pagbibintang
yung mga akusasyon na sinasabi niya laban sa Malacanang at Sandigan Bayan. Ang paglabag kuno nitong grupo nila Senator Tito Soto at Senator Win Gatchalian, ang sinasabi niyang paglabag sa batas nitong mga ito, ay hindi niya hinaharap sa Senado. Hindi niya hinaharap sa plenaryo. Bagkus ang ginagawa niya po ay magsalita sa kanyang Facebook account na hindi karapat-dapat. Dahil gaya nga ng sinasabi natin doon sa tunay na function nitong Senado, lahat po ng dapat pagtalunan dyan, lahat po ng disagreement dyan, ay pinagtatalunan sa plenaryo, dyan sa sesyon sa plenaryo, na hindi ginagawa nitong si Alan Peter Cayetano, na nagkakaroon tayo ng konklusyon na hindi niya kayang gawin, hindi niya kayang ipagtanggol yung posisyon niya. Dahil, kunwari, naniniwala siya na siya ang legal na Senate President, pero hindi niya kaya ipagtanggol ang sarili niya at hindi niya kayang ipaglaban sa plenaryo yung mga kiniklaim niya. Katulad na rin ng pagbibintang niya sa Malacanang, pagbibintang niya sa Sandigan Bayan, hindi niya kayang sabihin sa plenaryo. Hindi niya kayang sabihin kung saan pwede siyang kontrahin, pwede siyang debatihin ng ibang mga senador. Kaya ginagawa niya sa Facebook. Dahil doon, may freedom siya sabihin ang gusto niyang sabihin. Lahat ng mga kasinungalingan ay pwede niyang sabihin nang walang makakapag-debunk, walang makakakontra at walang makakapag-debate sa kanya. Kaya doon niya ginagawa itong mga salita niya. So itong pinagagawa ni Senator Cayetano at kanyang mga kasamahan, lahat na po ng mga kilos nila ay wala ng credibility at puro kasinungalingan. Ayaw nilang humarap sa plenary dahil hindi na kaya ipaglaban yung mga pinaninindigan nila. At ito, yung ginagawa nila ngayon ay lumalabas na propaganda at ito ay obviously destabilization move or destabilization effort ng kanilang grupo. Para na naman hindi matuloy itong impeachment case ni Sara Duterte na tanging pag-asa nila kung sakaling magiging presidente sa 2028, kung hindi ito mahatulan dito sa impeachment court, kung magiging presidente itong si Sara Duterte, dito sila umaasa dahil marami rin sa kanila ay may mga kaso. So yan po ang pag-asa nila para mabura ang kanilang mga kaso. So magsasama-sama sila, yan po ang kanilang objective, magsama-sama yung mga naharap sa napakalaking krimen, ganun na rin itong mga senador na mahaharap sa marami pang pag-iimbestiga sa kanilang mga ginawang mga pagkakamali sa gobyerno, sa mga krimen na haharapin nila in the future. Ito po ang pag-asa na lang nila, si Sara Duterte. So hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At importante po, uulitin ko, yung mga bago lang sa akin channel, pwedeng pakisubscribe po at wala naman po babayaran sa YouTube yan. Wala tayong obligasyon dyan. Please like at mag-comment po tayo. Pilitin nating masagot as much as possible yung mga komento ninyo. At pakishare na rin po sa ating mga kakilala ang ating episode ngayon para maraming makarinig ng ating mga pinag-uusapan dito. Mga kapatid, mga kababayan, thank you so much once again at magkita-kita po tayong muli.